Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Uminit ang ulo ni Chet Holmgren matapos siyang madakdakan ni Victor Wembanyama. The next possession nga tinulak niya ito. Nakuha pa din naman ng OKC Thunder ang panalo sa score ng 140-114. 32 points, 6 rebounds, 10 assists, and 2 steals si Shai Gilgeous-Alexander on 60% shooting sa field. At 17 points, 9 rebounds, 4 assists, and 3 blocks si Chet Holmgren. Sa Spurs naman ay 24 points, 12 rebounds, 4 assists, and 4 blocks si Wemby on 50% shooting sa field at sa loob lamang niya ng 27 minutes of playing time. Sa game na ito ay nakita nga natin ang pinagkaiba ni Wemby at ni Chet Holmgren. As of now ay maliwanag nga na si Wemby ang better player individually. Sadyang nasa mas magandang team lang nga si Chet Holmgren na may kakampi na gumagawa ng 30 points per game at isang MVP candidate. Sa game na ito ay gusto nga ipakita ni Wemby na deserve niya ang Rookie of the Year award kahit na mas maganda ang record nila Chet Holmgren kaysa sa Spurs. Ayaw nga niya magpa-switch kapag si Chet ang tumatao sa kanya at gusto niya talaga ang matchup na ito. As of now, si Wemby nga naunguna sa lahat ng rookies sa points, rebounds, steals at blocks. At kung hindi nga siya mananalo ng Rookie of the Year award kahit na siya ang leading sa lahat ng kategory na ating nabanggit while still playing limited minutes, tiyak nga na magiging controversial yan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang bumawi naman ang Golden State Warriors sa tinambakan nila ang Atlanta Hawks sa score ng 134-112. 25 points, 8 assists si Stephen Curry. 25 points, 9 rebounds, 2 assists, 2 steals, and 2 blocks naman si Jonathan Kuminga on a perfect 11 of 11 shooting field. At 24 points naman kay Klay Thompson. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Giannis Antetokounmpo at sa Milwaukee Bucks. Mainit nga na balita ngayon ang pagkakasisante ni Adrian Griffin at ang pagkuha nila kay Doc Rivers bilang kanilang bagong head coach. Ganun pa man ang sinasabing ang dahilan sa pagkakasisante ni Adrian Griffin ay hindi ito nagustuhan ni Giannis. May mga oras nga daw na binabago na ni Giannis ang play at tuwing pinapasub siya nito ay hindi siya sumusunod. Hindi nga daw ito lumalabas ng court at minsan naman ay pumapasok na siya sa court kahit na hindi pa siya tinatawag ni Adrian Griffin. This is a bit ironic nga mga kaibigan dahil pinapili nga si Giannis noong off-season ng Bucks kung sino ba ang gusto niyang maging coach nila. Si Adrian Griffin ba o si Nick Nurse? At ang pinili nga ni Giannis ay si Adrian Griffin. Kaya naman naguguluhan ngayon ng iba kung bakit mabiglang nag-iba ang ihip ng hangin sa Milwaukee Bucks. Kaya naman ang nasisisi ngayon ay si Giannis. Hindi nga daw ito nalalayo sa nangyari noon nang biglang masisante si David Blatt sa Cleveland Cavaliers na may record noon na 30 wins and 11 losses. Si LeBron din nga nasisisi noon mga kaibigan. Dahil madalas nga kapag may nangyayari na ganito ay ang star player ng team ang may problema sa coach or vice versa. Dahil din sa mga sinasabi na dahilan ng pagkakasisante ni Adrian Griffin na connected kay Giannis, sinasabi nga ng mga fans ay nagbabago na daw si Giannis at nawawala na daw ang pagiging humble nito. Trending nga kahapon ng Giannis fake humble sa Twitter. Humble nga daw ito sa harap ng kamera ngunit iba nga daw ang ugali nito behind the scenes. Kaya naman ayon sa iba ay dahan-dahan na nga daw na lumalaki ang ulo ng two-time regular season MVP. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?